In today's strategic environment, clarity matters. The waters surrounding our archipelago are not abstract spaces on the map. They are corridors of commerce, sources of livelihood, and lifelines of energy and food security. There are also arenas where international law must prevail over coercion. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalaga ang pagdaragdag ng mga barko ng Philippine Navy upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya at karapatan sa karagatan. Ito ay sa kabila ng ilang puna tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, bahagi ito ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP kung saan hindi lamang ang kalupaan ang dapat bantayan, kundi maging ang exclusive economic zone ng bansa hanggang sa mga islang nasa labas ng EEZ ay bahagi ng responsibilidad ng AFP na ito ay bantayan. Ngayon, yung aspeto po ng sinasabing kailangan well-defined yung territory, hindi po pwede yun. Wala pong bansa na nag-define ng kanilang territory dun sa karagatan. No? We only base it on the baselines, and from the baselines, we extend our territorial waters 12 nautical miles away. And then we extend our exclusive economic zone 200 nautical miles away. Yun po yung basehan natin ng boundaries natin. Aniya ang modernisasyon ng sandataang lakas ay hindi tanda ng agresyon, kundi patunay na ang bansa ay responsable at handang gampanan ang tungkulin nito. Modernization is not a signal of aggression. Again, modernization is not a signal of aggression. It is a statement of responsibility. A credible defense posture deters conflict. Preparedness prevents miscalculation. Capability preserves peace. We seek no confrontation. The Philippines is committed to diplomacy, dialogue, and the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. Aniya mananatiling aktibo ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga bansang kapareho ng paninindigan upang itaguyod ang isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa mga tuntunin. Ngayong araw formal ng kinomisyon ang BRP Raha Sulaiman PS-20. Unang barko ng Raha Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel, ipinangalan ito kay Raha Sulaiman, isa sa mga pinuno ng Kaharian ng Maynila noong huling bahagi ng 1500. At ang BRP Audrey Banyares PG-910 naman, ang huling unit ng Acero-class Fast Attack Interdiction Craft, ipinangalan ito sa nasawing Naval Special Operations Group Operator na si PO3 Audrey Banyares na nasawi sa engkwentro laban sa mga armadong elemento ng Moro National Liberation Front sa karagatan ng Zamboanga City. Bilang asawa ni Audrey Banyares, papasalamat po kami na inimbitahan po kami dito. Proud kami na napangalan sa kanya ang barko. Happy. Proud nga na barko. Ide-deploy ang mga barkong ito para magpatrolya sa mga exclusive economic zone ng bansa upang palakasin ang presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo na siyang ginagampanan ng mga frigates ng mga barko ng Philippine Navy ngayon. Ayon naman sa Navy, mas angkop ang mga offshore patrol vessel dito dahil tumatagal ng hanggang 25 araw ito sa pagpapatrolya at mas komportable ang mga barkong ito. Una-una, general, where they will be needed. Pero specifically, dahil ito ay offshore patrol vessel, pwede ito sa lahat ng border areas to include our EEZ. Kailangan kasi natin ng persistent presence sa ating mga karagatan. Itong OPV natin, Offshore Patrol Vessel, ang pinaka-mission talaga niya is to provide presence sa ating mga maritime space. Inaasahang darating hanggang taong 2028 ang 5 pang offshore patrol vessel. Ayon sa Philippine Navy,
Patunay ito na hindi nahuhuli ang Pilipinas sa modernisasyon ng hukbong dagat sa rehiyon at patuloy na pinalalakas ang kakayahan nito sa pagbabantay at pagtatanggol sa karagatan ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.